Sige, manatili tayo sa temang ang AI ay nagiging bagong pamantayan para sa milyon-milyon sa buong mundo, hindi lang sa musika. Ngayon, dinadala rin ito ang Hudaismo sa panibagong antas mula sa mga poster. Mga patalastas para sa mga kaganapang Hudyo, eleksyon sa Israel, at chatbot na ginagaya ang sikat na tao. Ngunit ano ang sabi ng tradisyonal na turo ng Hudaismo sa paggamit ng artipisyal na intelihensya? Kasama natin ngayon sa Zoom para pag-usapan ito ay si Rabbi Yuval Chirlo, Rosh Yeshiva ng Yeshivat Amit Orot. Ciao! Salamat sa pagsama ninyo sa amin. Maraming salamat. Malinaw nating naririnig ang tungkol sa AI. Ano ang nakikita mong papel ito ngayon? Sa magandang paraan, paano ito makakaapekto sa buhay ng mga Hudyo? At paano lalawak ang abot ito sa mas maraming tao? Sa totoo lang, may dalawa tayong direksyon. Ang una ay ang impluensya ng AI sa Judaismo dahil ang mga bagay ay nagiging mas matalino, nagiging mas madali. Mas mabilis kang matututo, makukuha mo lahat ng sanggunian at pwede kang magkaroon ng tsavura o kaibigang kasama sa pag-aaral. Kailangan mong bigyan diin at dapat mong tandaan na hindi ito isang autoridad, pero isa itong magandang katuwang sa pag-aaral ng Torah. Sa kabilang banda, tinatatanong natin kung ano ang dapat na maging impluensya ng Hudaismo sa AI. Ibig kong sabihin tungkol sa mga isyong ethical tulad ng palilinlang, maling balita o kung ano paman. Lahat ng mga ideya yon, paano ka magiging mas ethical sa paggamit ng AI? Parehong direksyon ay nakaka-inspire sa amin na yon. Tama. Kaya balikan natin ang matagal ng panahon. Ibig kong sabihin, alam natin ang mga sinaunang tao at nung panahong iyon, marami ng teknolohiya. Meron kang Zohar, meron kang Kabbalah. Yan ang teknolohiya nung libu-libong taon na ang nakalipas. Kaya subukan mong ipaliwanag ang ugnayan. Baka humahabol ang AI sa mga sinabi noon ng ating mga ninuno tungkol sa hinaharap. Una sa lahat, walang nakakaalam dahil ang AI ay talagang isang bagong bagay. Ganap itong bago dahil hindi na ito simpleng ang ating katalinuhan ang lumilikha ng isang instrumento o sistema. Ang sistema ang gumagawa ng katalinuhan at iba ito. Nagkaroon na rin tayo ng mga ganitong revolusyon noon. Mga 500 taon na ang nakalipas, naimbento ang makinang pang-imprenta. At doon natin nakita ang malaking pagbabago at malaking impluensya sa Hudaismo dahil ang kaalaman ay hindi na lamang para sa mga edukado at iskolar. Ipinamahagi ito. Lahat ay maaaring magbasa nito at kopyahin at kung ano-ano pa. Kaya nakita natin noon na maraming pagbabago ang nangyari dahil sa mga makinang pang-imprenta. Nang maglaon, kahit mga 40 taon na nakalipas, binago rin ng internet ang mga bagay-bagay. Akalang mga tao na tapos na ang papel ng mga rabbi dahil lahat ay pwedeng magtanong kay Rabbi Google. Pero sa totoo lang, nagbago lang ang papel ng mga rabbi. Kung impormasyon lang, pwede mong gamitin ang Google. Pero kung paninindigan at hindi makakapasok ang Google sa Gamma Gemara at hindi ito magagawa. Pero para ito sa iba na hindi lumalago, na hindi lumaking nasa yeshiva, pero talagang makakakuha ng mga sagot. Tulad ng ano ang sinasabi ng Talmud tungkol sa ABCDEFG. Kaya iniisip ko na maganda ito. Sa AI, pero nag-iingat ako. Habil, tulad ng sinabi ko kanina, ang AI ay ibang-iba dahil ito ay lumilika ng bagong katalinuhan at kailangan nating matutunan kung ano ang magiging papel natin sa mga panahong iyon. Lahat ng bagong pag-unlad may madilim at maliwanag na bahagi at sa isang paraan, tayo ay parang pendulum na nauwi sa gitna. Ang Museum of Tolerance, isang bagong museo na may bagong teknolohiya, ay may AI chatbot ng Rambam na pwedeng tanungin. Isang halimbawa ito kung paano gamitin sa positibong paraan para maakit ang mga kabataang ayaw pumunta sa museo, gaya ng aking mga anak. Laro pa rin ito. Sabi ng mga anak ko, nakakatipid ka ng oras sa AI, pero nauubos din ito sa AI. Kaya dapat tayo mag-ingat at alamin kung ano mismo ang sasabihin ni Rambam. Pero magagamit natin ito, gaya ng sinabi ko, bilang isang bagay na nagbibigay inspirasyon sa atin. Wow! Dapat laging may tao sa proseso. At saka, alam mo, may mga AI rin na konektado sa Google at iba pa, tulad ng Gemini. Paano ito makakatulong sa pagsagot ng mga tanong? Alam mo yon, ginagamit ko rin ito. Nag-host ako ng palabas na tinatawag na Holy Land Uncovered. Kaya gusto ko talaga ang mga ganitong bagay. Pero, alam mo, pwede kang maghanap ng mga bagay tulad ng ipaliwanag kung ano ang nangyayari sa Sfat noong panahon ni Ari
At alam mo kung anong nangyayari noong panahon ni Shimon Bar Yochai. Paano ito makakatulong sa gustong mas malalim na kaalaman, lalo na kung hindi madaling i-google ang mga petsa, buwan o mga bagay na tulad dito. Tama yun. Maganda ito pagdating sa impormasyon, pero dapat tayong mag-ingat at maintindihan na may gumawa nito na may sariling interes. Kaya ang impormasyon na kukuha natin ay hindi laging tama at madalas ay may halo ring polusyon. Tama. Kaya dapat tayong mag-ingat, kagaya na nabanggit ko, ang paggamit ng Kailangan AI mong ay isang tandaan kasama yan. sa pag-aaral. Sabi ng AI na pwede itong magkamali. Lahat ba ng sagot ito ay tama? Hindi lang ito tungkol sa pagkakamali. Kailangan din talagang, alam mo na, mapanukso. O mayroon silang sariling pananaw. Huwag mo yung kalilimutan kahit saglit. Salamat, Rabbi Yuval Chirlo. Napaka-interesante ng usapan. Lubos kong pinahahalagahan. Salamat.